Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tao na nakakonect kay Virgo. Hindi ko na-explain na. Palagi naman natin itong ginagawa. Anong nararamdaman mo kay Virgo? Anong action, intention mo kay Virgo? Virgo, anong nararamdaman mo sa tao na to? Ano ang blind spotang? Koneksyong ito. Ano ba yan? Blanco ako Energy ni Virgo, this December 2024, Universe, ano po ang inyong advice kay Virgo? At ang overall energy po, overall energy ni Virgo. Show me, show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Virgo. Anong nararamdaman mo kay Virgo? The Page of Wands. Virgo, anong nararamdaman mo sa tao na to? Explain ko yan ha. Anong nararamdaman mo? Wala. Para ang dami mo namang gustong nararamdaman. Okay. Ang dami mo gusto sabihin, Virgo. Six of Blades, the Knight of Cups. Okay. Tingnan muna natin ano niya ha. Bakit? Ay, ano to? Parang may ano yung, may pupo yung ano. Ng aking mga anak. Ito na, dumating na ang anak kong isa. Bakit Page of Wands? Tao na nakakonect kay Virgo. Bakit Page of Wands ang nararamdaman mo kay Virgo? Bakit? Okay, we have the Aries, Leo, Sagittarius. We have the element of Earth. And we have the Aries. We have the ganun pa rin. Diba? Fire in Sagittarius. And we have the Pisces, Cancer, Scorpio. And the ones. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Kung ano man zodiac sign ito, no? Kasi hindi naman zodiac sign. Kung ano mang element to, no? Nararamdaman niya sa'yo, you are the person na parang feel niya disconnected kayong dalawa. Alam mo yun? Yun ang nararamdaman niya. Tapos, maaring kayo, kung sa iba dito siguro magkahiwalay kayo nito, no? Kung kayo na mas magkasama, ito yung sinasabi na, kasi kung magkahiwalay kayo, they're letting you go. Sinasabi dito. Tapos, kung magkasama kayo, ikaw daw yung tao na parang, ano yun yung, you take too much responsibility sa relasyon nyo, sa pamilya mo, ganun. Ganun ka daw. Tsaka ano daw, parang overkind ka, andun yung, parang masyado ka maintindihin, no? Sa nakikita niya dito. Also, minsan daw siguro, alam niya na minsan nape-pressure ka sa mga paligid mo, lalo na yung kapag may mga gagawin kang bagay. Yan, medyo, alam niya na medyo nape-pressure ka, no? Sa nakita ko dito. Kasi parang may mga ginagawa-gawa ka rin na activity, creativity, may mga ginagawa ka na para sa'yo, yung fashion mo, di ba? Yun, parang nandun siya sa sitwasyon na minsan siguro daw sa sobrang dami mo daw na responsibilidad na nakaaklang sa'yo is medyo, siguro daw minsan daw nape-pressure ka. Minsan parang, hindi ko alam kung parang may sinasabi kang bawal or nagkakaroon ka ng limitation with it sa inyong relationship o sa paligid, ganun ang nakita niya. Tsaka hindi ko lang mas intindihan kung bakit parang nararamdaman niya is parang kung kayo is magkasama or kayo is kasal, parang hindi niya, oo, komportable kayo, pero parang they feel niya kasi is weak
yung yung relationship, no? Sa nakita ko to. O baka nag-overthink lang din siya sa nakikita ko dito. Yun. Kung kayo naman mas magkahiwalay, siguro nga, kasi maaring yung relationship nyo, hindi ganun katatag, di ba? Maaring naman yun sa iba sa inyo, kasi same sex kayo, di ba? Hindi kayo pwede ikasal, o kaya iba naman sa inyo, kasi isa sa inyo is kasal, hindi kayo pwede ikasal. Nakita ko dito. And also, when it comes sa Virgo, ang nararamdaman mo sa tao na to, oo, sa tao na to, masaya ka, oh. You have this, minsan masaya ka, minsan nakakapagod, minsan, ano naman na, nararamdaman mo sa kanya na they care, ganyan. Na ibibigay naman niya sa'yo yung kasiyahan na hinahanap mo, no? Kumbaga doon. Kumbaga, doon din na minsan siguro, nakakaramdam din siya ng pagod, or ikaw, nakakaramdam ka talaga sa kanya ng pagod din, minsan, pero nagpapakatatag ka lang, no? And also, sa nakita ko to, yun nga, nire-respeto mo siya, yun na nakikita ko sa'yo, no? You respect this person, and aware ka, or maaring siya din is aware siya sa feeling mo, yun ang nararamdaman. Nararamdaman siya parang, yun nga, okay naman siya sa pakikitungo, no? Sa ibang aspeto ng buhay ninyo, sa inyong dalawa, aware din siya minsan sa nararamdaman mo, or ikaw na ganun din sa nakita ko dito. Tsaka mas ano mo sa kanya, parang mas ikaw or siya is parang mas mahilig na mag-isa, no, sa nakikita ko dito, o baka pareho lang din kayo, kasi ang nakita ko kung kayo is magkasama. Hindi naman ko sinasabi na weak, baka naman may kanya-kanya lang talaga kayo na gustong gawin, no? And also, nararamdaman mo sa kanya, magaling din siya mag-advise, yun. Magaling mag-advise, intelligent, yan. May pagka, rin, creative din, ganun. Sincere, and alam ko na, minsan, nag-aalala ka mo siya sa'yo, di ba? Sinasabi mo, medyo taman, maalalahanin din siya. Siguro, minsan, meron kayong, kung magkasama kayo, tanong, isang sagot, isang tanong, mga ganun lang. O, maring minamatyagad ka rin niya, di ba? Yun. O sa compassionate, kasi ang nakikita ko, ang sinasabi mo dito, parang may pagkaano rin siya, may pagka pusong mamon siya. Sinasabi mo ba? At about saan? Sinasabi mo naman na na ginagawa naman niya ang lahat para sa inyong dalawa, o kaya naman para sa in your relationship. No, yun lang din minsan talaga sinasabi mo na minsan parang meron siyang ginagawa na walang kabuluhan. Sinasabi ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa kanya yun. Ganun yung naramdaman mo sa kanya. Parang minsan pointless naman yung ginagawa niya. Di ba? Parang pareho lang naman siguro kayo. Di ba? Yun. Minsan siguro, just, yun din, minsan siguro siya. Kasi parang hindi kasi kayo nag-uusap. Siguro parang pareho, hindi lang siguro siya. Kasi sinasabi mo parang stuck siya minsan. Yan, stuck siya. Tapos, minsan parang lumalayo siya sa'yo, or talagang hindi lang din lang talaga kayo nag-uusap nito. No? Pero masaya ka naman, di ba? Kasi minsan naman nagkakaroon naman siya ng transformation dito eh. Minsan nga, di ba, andito siya sa andito siya sa, minsan, talaga para lang kayo no? Minsan love mo siya, ganyan. Minsan love mo siya, minsan magkatalikod kayo, ganyan lang. Nagkakasundo naman kayo sa nakikita ko sa inyo, kasi andito naman yung saya. 'Di ba? Isa rin siya sa nagbibigay sa iyo ng ng liwanag, ganyan. 'Di ba? And also, ang nakikita ko rin dito parang bawat sa iba sa inyo is feel free sa isa't isa, no? Sa nakita ko dito. May pagkaroon, siguro nakilala mo to kung nakahiwalay man kayo, 'di ba? Pero kung magkasama kayo, kasi nakita ko sa kanya may pagka-romantiko siya, 'di ba? Very romantic, ganyan. 'Di ba? Baka nga musician siya, or mahilig siya kumanta kahit na tagilid ang kanyang boses o joke, o baka nagigitar siya, ganyan, no? May pagka-romantiko naman siya. Baka nga nakilala mo lang siya sa kasamahan mo siya sa trabaho, ganyan, o nakilala mo lang siya sa sa in a friend, or ano ba to? Parang sa iba dito, Amerika pa ata to.
sa malamig na panahon, o di ba? Yan, nagbibigay siya ng liwanag sa'yo, nagbibigay siya ng ano. Minsan lang, yun nga lang, siguro, ano lang kayo, kanya-kanya kayo ng life. No? Sa nakikita ko dito. Anong intention niya sa'yo? Kung magkahiwalay naman kayo nito, ganun din, nung at the first talaga, diba? At the first, ang romantiko niyan, and nafe-feel mo yung love niya sa'yo, diba? Siguro kung magkahiwalay na kayo, yung hanggang umpisa lang siya, kumbaga, handun na yung paglayo. Oo, naging masaya kayong dalawa. Sa nakita ko dito, naging masaya kayong dalawa. Diba? Kasi gano'n naman talaga in relationship kasi hanggang una lang yan. Diba, tamis ng unang halik. Diba? Diba, gano'n nga sabi sa ano. Tingnan natin, taon na nakakonect kay Virgo. Ano ang nararamdaman mo kay Virgo? Kasi kapag nagtagal na kayo, talaga magkakapalagayan na kayo. Ganun talaga sa una kasi syempre kailangan andun pa yung nag-uumpisa pa lang yung init ng dalawa sa pagmamahalan. Kaya andun pa yung hot intention niya sa'yo, oh my God, the 10 of Wands. Anong action niya? Anong action mo kay Virgo? Is the Queen of Cups. Tingnan natin. Bakit 10 of Wands ang intention mo? Okay, bakit? Okay. Intention mo sa kanya, okay naman kayo, di ba? Sa nakita ko, okay naman. Kasi parang, both of you, parang nakikita ko sa inyo, pareho kayo, busy kayo sa mga ginagawa nyo. Sa trabaho nyo, siya din, ganun din, no? Andito yung intention niya sa'yo is, minsan hindi ka daw niya maintindihan, actually. Hindi ka daw niya maintindihan. Minsan, siguro talagang may away, no? Hindi kayo nagkakaintindihan, may away. Minsan, isa sa inyo is mataas ang ego, ganyan. Intention niya sa'yo, ganun parang, minsan okay, minsan, siguro iba sa inyo kapag yung mga bago pa kayo, di ba? Kahit nasa work yung isa sa inyo, tawag ng tawag, ganyan, di ba? Siguro ganun. Kumbaga, busy yung isa, pero isa makulit, di ba? Yung minsan nga daw, isa sa inyo is mataas ang ego. Minsan lack of teamwork kayo, hindi kayo, siguro nga busy kayo sa isa't isa actually. No, o kaya, kung may misalignment kayo with comes intention sa iyo ngayon, ganoon. Yun nga, parang, na, minsan siguro, nalilito siya kung ano yung emotions mo sa kanya or emotion niya sa'yo. Ganun nakikita ko sa kanya. Nahandi siya sa emotions na yun. Handi siya sa, minsan, na anxiety siya. Siguro hindi kanya maintindihan o hindi mo rin siya maintindihan. Kasi nga, minsan siguro nag-aaway talaga kayo. Yan, siguro handun din yung nagpapataas kayo ng ego. Kapag nag-away, hindi na kayo magpapansinan. Diba? Parang walang nagpapakumbaba. Ganon. Kumbaga, bahala ka dyan. Hindi mo ako pansinin. Okay lang. Parang ganun daw ang nakikita niya. Kaya minsan hindi din daw niya maintindihan. Kaya medyo nalilito siya kung ano ba talaga tayo, kung ano ba talagang nararamdaman mo, ano bang feeling, ano ba dapat kong maramdaman sa'yo, mga ganun. O kaya baka naman talaga hindi lang talaga kasi kayo nag-uusap, no? Sa nakikita ko dito, kaya rin kayo hindi nagkakaintindihan. Tingnan natin na action niya sa'yo is the Queen of Cups. Alam mo, mahal ka nito eh. Mahal ka nito. Bakit? Siguro minsan minsan okay kayo, minsan hindi kayo okay, ganyan. Kaya minsan nalilito siya kung love pa ba yun o baka naman isa sa inyo is medyo mahigpit at yung sa una, di ba? Ganun. O wala talaga kayong lack of teamwork talaga kayo, di ba? Kumbaga, din yung disagreement din kasi dito sa sitwasyon na to. Maring iba dito is kung kayo is may third party, no? Maring nagkaroon ka ng disconnected na nitong taon na to.
Yan. Parang nagkaroon kayo ng pag-aaway, ganyan. Nag-disconnected na kayo. And then, nakita ko dito na parang medyo, yun nga, you are focusing right now. Yung iba sa inyo, yung mga single, you are focusing right now sa sarili mo ngayon, sa nakita ko dito. Ang saya mo, masaya ka, naging masaya ka sa kanya, no? Sa nakita ko dito. O kaya ang action niya sa'yo, yes, they want to talk. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Andun pa rin naman yung gusto kanya makausap. Gusto niya, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, no? Ang nakita ko dito, parang or vice versa tayo, parang gusto niyang malaman yung katotohanan about sa inyong dalawa. Ano ba talaga ang totoo? Parang ganun. Ano ba talagang nararamdaman mo? Ano bang, may iba ba? Ganyan, hindi na ba ako attractive? Ganyan. Mga ganun ang nakikita ko sa kanya. Hindi siya ang action niya kasi sa'yo parang napuprostrate siya actually. Naprostrate siya o napuprostrate siya. Nagkakaroon siya ng negative thought actually dito. Medyo nadidrain siya sa ngayon. Ang nakita ko dito kasi, gusto niya ulit ng teamwork. Oo. They care of you, no? Nakikita ko to. Sa ngayon is para may pagka-sensitive itong tao na to. Sa ngayon, also, nagkaroon siya ng maturity this time, pero nandito pa rin yung frustration. And they want to talk. Gusto niya talagang kausapin ka at gusto niyang malaman yung katotohanan dito. Gusto niyang magkaroon kayo ng, tama na, kumbaga kung nagtalo man kayo, ayaw na niya rin nagtalo. Kung hindi man kayo nagkakaintindihan, gusto niya dito na magkaintindihan na kayo. Parang, sinasabi niya, okay, quitting na ako, surrender na ako, ganyan. Ako na yung mali, ako na yung talo, ganyan. Handun siya sa sitwasyon. Kaya gusto na lang din yan ng harmony o pagkakaisa dito sa relationship na to. So, nakita ko dito. Maaring din na siya yung mali, is nakita na rin niya yung the fact na ay mali pala ako, ganyan. Kaya ina-admit na lang din niya na talo siya sa laban. Medyo siya, sa ngayon is parang natatrap siya, no? Sa nakikita ko dito. Medyo trap siya. Napoprostrate siya. Nagkakaroon siya ng restricted. Tingnan natin ay mga anak ko. Ito pa isa kong anak ko. Bibi-chan, Inuyokuchi. Bibi-chan. Bibi-chan, hindi ka na. One-chan. Ay, mga anak ko. Ano ang blind spot ng connection ito? Universe? Ayun. Blind spot ng connection ito is the 4 of coin. Universe, ano po ang energy ni Virgo? December? The Ace of Blade. Wow. Universe, ano ang advice nyo kay Virgo this December 2024? Advice nyo po. Thank you. Wow, the 9 of Cups. Diba? Saan ka, ang advice na sa'yo is magkabati na daw kayo if ever na hindi kayo nag-uusap. Kailangan yung it's time to transform na sa inyong dalawa, ganyan, di ba? Tingnan natin. Universe, ano naman ang overall energy ni Virgo? Wish niya sa inyo is maging okay na kayo. Kung kayo is nagkahiwalay, gusto niya, ang wish ni Universe is magkabati na kayo. Siyempre, kahit na si Universe, ano pa rin yan, di ba? Pero tingnan pa rin natin kung ano yan. Ba yun? Lakas ng ng ring ng tenga ko Overall energy mo is the Judgment. Oh my God. And the Judgment is a 7 of Cups. Naku po, may naglalasing. May naglalasing. May nagwawelgan. Patay na. Lagot na. Naku. Tingnan natin kung ano yung welga na yan. Maraming ibig sabihin yan. And we have the 5 of Wands. Aba, nag-away kayo nito? Nag-away ata kayo nito. Baka nagkahiwalay kayo, Or, may iba. May iba pala. Okay. Mas matanda ba to sa'yo o matanda ka, Virgo? Tingnan natin bakit ang 4 of Coin, ang blind spot na connection ito. Maaring ikaw to or siya, no?
Uy, ano yan? Tapos na to? Tapos na. Okay. Ang blind spot ng connection ito, sinasabi dito na, yes, nagkaroon na sa'yo, dito sa tao na to, nagkaroon na siya ng clarity. No? Kumbaga, ikaw or siya is nagkaroon na ng clarity sa sarili niya na I want to focus now to myself. No? Sinasabi niya dito. Handun na rin yung sitwasyon na they taking action na mag-look to the future. Magkahiwalay man kayo o hindi, sa nakita ko dito, handito na siya sa situation na I want to save my money for the future. Sa akin, para sa akin mga anak, ganyan, para mag-isip ako ng money, para makapagbili ako ng bahay o apartment, yan, ng mga ng para sa mga anak din, kung may anak kayo, para sa future. Hando na siya sa sitwasyon kumbaga, hindi na niya, itong taon to, hindi niya iniisip at hindi na siya nag-iisip na when it comes to a depression, anxiety, stress, lumayo na siya doon. Kasi hando siya sa sitwasyon na mas more siyang nag-think positive this time ng itong tao na to. Baring ikaw ito or siya, ganun din. And then starting to create, marami na rin siyang ginagawa. Kasi mo, pareho kayo ng, kung baka ito mo, pareho kayo ng page of wands, diba? Kung sino man ito, andito yung sitwasyon na, kung magkasama kayo nito, nag-care kayo to each other, no? Sa nakita ko dito. And also, kung magkahiwalay naman kayo nitong tao na to, sa nakikita ko dito na, I want peace, sinasabi niya. Siyempre, I want peace. And, andun pa rin yung tao na to, kung magkahiwalay kayo, they still holding you, no? Sa nakita ko dito, andun pa rin, hindi ka pa rin niya makalimutan. Oo, I want peace, ayoko na ng stress, ayoko na ng away, ganyan. Ganun din sa mga magkakasama or magkakaasawa. Yan ang nakikita ko. Oo, hindi kayo naging stable at the past kung nagkahiwalay man kayo, pero handun pa rin na iniisip ka niya, handun pa rin na they still care dito sa relationship na to, sa nakita ko. Kung mag-asawa rin kayo, ganun din, no? You care to each other dito. Handun pa rin na naaalala ka niya, sa nakikita ko dito. Handun pa rin yung curiosity Curious pa rin siya sa'yo. No? Ito. Tingnan natin bakit Ace of Blade ang iyong energy, December. Bakit Ace of Blade ang energy? Okay. Sa ngayon, ang energy mo ngayon is maraming idea na pumapasok sa iyo, Virgo, no? So, nakita ko dito, may mga idea, may mga gusto kang gawin this time. Maybe it's an opportunity, no, na ginagawa mo kasi you are focusing right now and you follow your heart actually dito, no. Kumbaga, iba dito, baby, you are starting a new project, ganyan. May mga opportunities na ginagawa nyo o gagawin nyo, yan. Kung may mga may mga ginagawa ka, ay may mga gagawin kayo, i-force nyo daw yun, kasi there's a victory and success ako nakikita dito sa idea na to, no? And yung iba dito, siguro you are concentrate na talaga, no? Magko-concentrate na kayo sa inyong creation, kung ano yung mga didi-desire nyo this time, yan. And magkakaroon na rin dito ng mental clarity, no? Sa nakikita ko dito. Kakaroon na ng mental clarity. And yung mga yun nga, starting a new project, meron na mga, if you know, pursue, or you need to pursue, no? And handa na rin talaga na yung iba sa inyo is you are excited kayo sa mga ginagawa niyo this time. Ang good nung mo, kasi parang ang nakita ko dito is you're starting a new journey. Merong isang bagay sa buhay mo na ini-start mo, no? Maybe you're starting a new journey or new energy this time na ikinaka-excite mo o gustong-gusto mo dito, no? Gustong-gusto ng puso mo. Maaring may kasama ka dito, no? Maaring may kasama ka na isang babae, a mother figure, and lalaki. No? Maaring kamag-anak mo siya sa nakikita ko dito. Tatlo or dalawa kayo. O hindi man kayo kamag-anak, siguro it's same idea ang nakikita ko dito. Kasi parang nakita ko is same yung energy nyo. Kasi ang nakita ko dito is Pisces, Cancer, and Scorpio. Ang makasama mo. Yun ang nakita ko O baka meron ding Aquarius, Gemini, and Libra.
Tingnan natin, bakit Universe 9 of Cups? Ang advice mo kay Virgo this December 2024, nagkakaroon na sa'yo ng shipment, no? Wow, the sun. Dalawa na yung the sun mo, oh. No? Napaka-successful naman mo this time. Very good ang energy mo. Yes, di ba? Talaga na, dito ka na sa sitwasyon mo, no? Kasi, ang advice na sa'yo is, yes, you are moving on and it's more on successful, material success ang nakikita ko dito. Kasi, meron kang ginagawang isang bagay na you creating yourself, no? Na talagang gustong-gusto mo this time. Kaya ang nakikita ko dito is more on happiness, be contented, and shipment. Parang handito yung freedom, no? Handito yung freedom, happiness, joy, ang nakikita ko dito, no? Eh, yun nga, advice niya sa'yo is focus ka sa mga gusto mong mangyari this time. Yung sa iyong mga project creation, fashion mo sa ginagawa mo dito. Kasi it's more on successful this time, no? Handito na rin yung happiness, handito na rin also nagkakaroon na ng recovery when it comes sa'yo, no? Hindi lang sa'yo, baka rin sa pamilya mo, ganyan, o mga anak mo, no? And then also, handito na rin na nagkakaroon ng sa'yo ng openness, no? Parang ino-open mo yung feelings mo o yung pakikisalumuha mo sa ibang tao this time. Sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko to, you are more enlightenment kung ano talaga yung gusto mo sa buhay, kung ano talaga yung wish mo sa buhay, kung ano talaga yung gusto mo ma-fulfill this time. Yun, nagkakaroon ka na ng ganun. Andito na yung ano talaga, yung pagkakaroon ng ano ba to? Looking to the future ka sa ngayon. Actually, sa nakikita ko sa'yo dito, maraming nakikipag-communicate sa'yo. May mga nakikipag-communicate sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. More on happiness. Andito yung sincerity mo, no? Sa nakita ko dito. May mga happiness daw, oh. Nakikita ko dito. May mga happiness na mangyari sa'yo. Tingnan natin bakit ang iyong overall energy is the 7 of Wands and the Judgment. Bakit po? Ganda. Tapos na to. Yes. Wow. Ano yan? Bakit you're in pain? Ingat ka, no? Parang may nakikita ko dito na there's a person here na napaka-sneaky, no? May sneaky person akong nakikita dito. Kasi, there's an unexpected na mangyayari sa'yo. Maybe disappointment, no? Sa tao na to, sa nakikita ko dito. Kasi we have the Pisces, Cancer, and Scorpio. And also Air and Libra, no? Sa nakikita ko dito. Parang, I also 7 Air and Aquarius. May tao kasi dito na ano parang madi-disappoint ka sa kanya, sa nakita ko dito. May may iba dito is this an unexpected. Sa nakita ko ito, maaring ikaw is mawalan ng manakawan, ganyan, o mawalan ng pera. O ano man yan. May mga unexpected of hindi pagkakaunawaan or pagkalito sa iba, no? Sa nakita ko dito. Kaya huwag ka gaanong magtiwala, no? Kasi parang may mangloloko, may liar, dishonest. Ako nakikita dito. Ingat ka lang din, no? Sa nakita ko dito. Maybe sa iba rin naman sa inyo, is nakikita ko dito, Virgo, handito yung sitwasyon na you're hiding your feelings, no? Sa iba sa inyo, you're hiding your feelings, ina-hide mo na kahit minsan may pain ka na nararamdaman inside sa nakita ko dito, pero ipinapakita mo sa kanila na you are happy sa nakita ko dito. Siguro may mga time na ganun, na minsan may mga depression, minsan dumadaan ka siguro sa lungkot, ganyan. Minsan siguro handun yung maaring dapas na yun, di ba? Siguro minsan nakakaramdam ka ng mga disappointment o kaya pain, di ba? Siguro ano ka,
medyo sensitive ka, madamdamin ka, no? Kaya ang nakikita ko dito, parang minsan, emotional, masyadong emotional sa nakita ko dito. And syempre, handito ka rin sa overall energy mo this time is, yung iba daw sa inyo is magiging busy kayo. Kasi it's more on happiness, achievement, lalo na when it comes sa loob ng bahay yan, magiging busy daw kayo ng overall energy nyo. Kasi December nga, kasi kaya may mga parties, no? Sa nakita ko to. Meron ako nakikita getting together within the 4 days. 4 hours, 4 days or 4 weeks nangyari na or mangyayari pa lang, no? Or 4 months man yan, so nakita ko ito. Merong mga getting together, family unity, mga close relationship, ganyan. May mga happiness sa iba, celebration, fun, enjoy, no? So nakita ko dito. Maaaring din naman sa iba sa inyo is dahil sa kabisihan nyo, kasi nagkakaroon na dito ng enlightenment this time at you will achieve a little goal daw, no? Or malaki man yan o maliit. Kumbaga, dito rin yung i-enjoyin mo daw yung the fruit of your labor and success this time. Kasi parang may ginagawa nga kayo na project, ang sabi ko dito, di ba? But dito is may coming home. Maaring coming home from ibang bansa or ibang probinsya or ibang baryo, no? Sa nakita ko dito. Or maaring ikaw ang pupunta naman. May mga surprise parties, event, o kaya maaring naman dahil sa busy ka, yung iba sa inyo, baka may mga pupuntahan di kayo mga wedding, ganyan. Sa iba naman dito is, meron daw dito na give and take na nakikita ko. Maaring ito is a family, no? O kasamahan sa trabaho, nagkakaroon ng give and take. And also, you will receive something or ikaw ang magbibigay. Parang ganun ang nakikita ko. Parang may marireceive ka or ikaw ang magbibigay. Hindi ko alam kung tulong or tutulungan ka o may tumutulong. Parang nakikita ko si dito give and take na pagtulong eh. Yun nakikita ko. Yung iba sa inyo, kasi it's more on transformation ang nakita ko sa inyo. Kung yung dati hindi stable yung buhay mo, kasi ang dati kasi parang parang hindi mo kayang bilhin yung gusto mo. Ngayon medyo nagiging okay yung mo, no? Nagiging okay yung material success mo this time. Medyo gumaganda, no? Gumaganda yung pera mo kasi dati parang hindi ko nakita na naging okay yung kaperahan mo. Ngayon daw is it's more on happiness, material success, increase ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya talagang may enjoy mo yung pinagpaguran mo this time. Kasi there's a success and prosperity also ang nakikita ko sa'yo. And syempre, huwag mo kakalimutan na talaga, we need to learn from the past, no? And always aware, ha? Sa mga nakakasalamuhan, nakakausap, sa pagkakatiwalaan. Arigato namaste, God bless.